Ayan. So, nabigla po lahat, pati ang ating stage operator, stage director. Di ba? Pag merong inyo, so yun po yung tawag namin dati sa mga eskwelahan tagalinis ng blackboard, board director, mga ganyan, board manager, mga tagalinis ng yan. Di ba meron sa classroom, tagalinis. Pero malaking bahagi ho sila, di ba, ng ating mga ministeryo. Without them po, napakahirap po na gawin. Kagaya po kanina, may mga aberya kanina sa kuryente, pero meron tayong behind the scene kumikilos. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kumikilos. Kahit hindi natin na sila every Sunday nakikita sa harapan. Sila po yung nagpe-prepare sa atin. At sa ngayon po, tayo po yung merong gagawin ngayon. Nabitin po natin. Ipagpapatuloy natin yung May 4 natin. So, very familiar na tayo dito. So, i-ready nyo lang ang inyong mga offering. Mamaya na, isasabihin natin sa gagawin natin ngayon. Dahil meron po tayong action na kailangan gawin. Diba? So, nalaman na po natin, nung May 4, ang commemoration day ng ating church construction. So, meron tayong kailangan gawin. Diba? Sabi nga, yung nagpaplano ka, nangangarap, yung nagpaplano ka pero walang action, ang tawag doon ay daydreaming. Diba sa ating mga Pilipino, ang tawag sa atin, yung mga plano ng plano, pero di natutuloy, kagaya ng outing, mga drawing. Meron ba mga artist dito? Diba? Naalala ko, sa pamilya namin, magsiswimming daw, may nagyaya Pero kami hindi nakasama. Diba? Meron mga ganyan. Nagyayaya, pero di sumasama. Okay, but anyway, tayo po muna tumayo. At para ipagpatuloy natin ito, sabi ho dito, pakibasa po natin. 1, 2, 3, go! Yan. So tayo po ay manalangin. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa muli. Pinagpapatuloy po namin ang serye na ito, Panginoon, about po dito sa proyektong ito, sa Ezra, sapagkat meron pong natenga, merong natigil at kailangan namin ipagpatuloy. Lord, gabayan niyo po kami sa araw na ito, Panginoong Diyos, at patuloy, Lord God, inspire us, teach us, Holy Spirit, mangusap kayo sa amin, upang kami po, Panginoon, ay tumugon na ayon sa pananampalataya, Panginoong Diyos, maging kabahagi kami nito sa proyektong ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So familiar na po tayo sa Ezra, sa Ezra campaign, meron tayong iba't ibang mga kailangan gawin. Meron tayong iba't ibang kailangan na evangelism, discipleship, ito yung ating purpose, ito yung kailangan nating gawin. Pero hindi ho natin kailangan pabayaan itong church. Kailangan natin ipagpatuloy. At sa mga nakakaalam po at merong humalinaw na direksyon from the Lord na kailangan po ipagpatuloy natin yung natenggang proyekto. So nakikita nyo naman sa labas. So kaya nga po sabi dito, itaguyod natin ang Ezra 2.0. Pag sinabi yung itaguyod, gawin natin. Kumilos tayo. Sabi pa doon, natin. Sino yung gagawa dito? Tayo po. Di ba? Naalala natin pag panahon ng eleksyon, yung mga meron sports banding sa Saturday. Pag panahon ng eleksyon, yan masarap magsulisit. Di ba? Yung uniform, naalala namin noon nagpupunta kami nagsusulisit sa mga politiko, pang uniform, ganyan. Mamimigay yan mga yan. Pero syempre, pagkabataan, hindi ka pa masyadong botante, maliit lang bigayan. Pero pag botante ka, malakihan yan. So alam niyo na po yan, mga ganyang kalakaran So mga ang tinutukoy po natin dito, yung natenggang construction natin. So, mamaya po i-present po namin sa inyo ano yung mga gagawin natin. Pero bakit kailangan natin ipagpatuloy yung natengga sa harap, yung mga iba pa nating gagawin dito, mamaya po i-specify natin yan. Pero bakit kailangan po natin tapusin yung sinimulan natin? Especially dito po sa worship place natin. Ito po, dalawang bagay lang. Meron nga pala ang control dito. Nakalimutan ko. Hindi pa ako sanay kasi. Testingin ko lang kung gagana. Kumana ba? Ayun. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go! Para sa Diyos, maging para sa Kanyang templo. Sa pinakasimpleng salita, dapat ibigay natin yung best para kay Lord. Pag galing kayo sa labas, titignan nyo yung church natin. Sa palagay nyo, is that our best? Hindi pa,
Tatandaan ho natin, pag sinabing ibibigay natin yung best, unang-una yung sarili natin. Yung buhay natin, ibibigay natin sa Panginoon. Yung oras natin, ibibigay natin sa Panginoon. Pero, hindi ho nangangahulugan na, yung karugtong po nito, yung mga bagay na nasa paligid natin. Kahit sa bahay natin. Di ba yung bahay natin, kailangan lalagyan natin ng mga bagay na nagpapakilala na tayo'y mananampalataya ni Kristo. Ganon din po sa ating worship place, sa ating church building. Kailangan ibigay natin yung best natin. So, kung titignan natin yung nasa harapan natin, kung titignan natin yung CR natin, di ba? Hindi pa siya sa best, wala pa siya sa kanyang pinakamainam na itsura. At nararapat po na ibigay natin yon, hindi lamang ho para sa atin, kundi para ho sa ating Panginoong Diyos. Di ba pagka for example, meron akong kakilala, siguro di ko na sasabihin, ang kanyang sa eskwelahan, gusto niya pong mag-excel kasi gusto niyang ipakilala ang Diyos. Kasi merong siyang classmate na hindi naniniwala ewan ko kung familiar kayo sa mga ganitong story. Meron siyang kaklase na hindi naniniwala sa Diyos. So ngayon, merong competition. Gusto niyang tumaas, umangat ang kanyang grade, hindi dahil para talunin itong classmate niya, kundi para ipakilala ang Diyos. Kasi napakahirap naman yun, di ba? Yung Kristiyano ka sa kwarto nyo, proud na proud ka Kristiyano ka sa eskwelahan I'm a Christian, I'm proud. Tapos yung mga grade mo, 75, 78. Di ba, nagkakaroon tayo ng may ganyan din akong grade before Naalala ko kasi di pumapasok ng C80. Di ba, 79. Kasi pinaparusahan kami doon sa C80. So, pero kumbaga maging hamon sa atin yun kasi we are representing Christ. Tatandaan ho natin sa trabaho, sa eskwelahan, kahit sa bahay. Kristiyano tayo, saan man tayo pumunta. At even yung grade natin, maging inspirasyon po natin, hindi lamang po para sa karir natin, para ho sa ating mga magulang, para sa buhay natin, kundi dapat isasama natin sa lahat ng mga goals natin ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang karangalan. So nakikita natin yung harapan natin, hindi pa tapos. Pinapangaral natin, God is our provider. Bakit di nyo matapos kung ang Diyos ang provider nyo? Parang, di ba, parang kabaliktaran. If the Lord is our provider, He will provide. Ang problema, the Lord is our provider, hindi tayo gumagawa. Di ba? Hindi tayo kumikilos. Titignan ho natin, ang gusto ho ng Panginoong Diyos na maayos po ang kanyang sambahan. So, babasahin po muli natin yung nabasa natin nung nakaraan. Sabi po dito sa Ezra chapter 5, bakit po kailangan nating ibigay yung best natin dito sa worship place natin, sa church? Kasi hindi ho ito pag-aari ng tao. Pag-aari ho ito ng church. Pag-aari ito ni Lord Jesus Christ. Kaya nga yung itong lupa na ito, nung kinatitirikan ng church natin ngayon, talagang pinush talaga natin na mailipat ang titulo sa pangalan mismo ng Jesus Sovereign Overcoming Shepherd Christian Church. Kasi pag-aari ito ni Lord. Yun ang kiniklaim natin. At nagagalit pa nga sa atin yung may-ari Sipin nyo yun, yung may-ari ng lupa. Ang bagal nyo kumilos. May napagalitan kami nun kasi bagal namin kumilos Kaya nung nahirapan kami matransfer yung titulo, nagkaroon ng mga problema. Pero yung may-ari mismo ng lupang ito, gustong-gusto na nila mailipat kasi this is for the Lord. At kailangan ibigay natin. Tingnan natin dito, sabi sa Ezra chapter 5 verse 8, ipinapaalam po namin sa inyong kamahalan na binisita na po namin ang lalawigan ng Juda. Ano po yung context nito? Pinapatigil po yung paggawa ng templo ng panahon na ito. So ngayon pumunta sila sa hari ng Persia nito. If I'm not mistaken, si King Darius. Sabi dito, ang templo ng dakilang Diyos. Ito po, kung babasahin nyo to, yung nagsasalita po nito, against siya sa pagtatayo ng templo. Pero maging siya na nagsabi nito, sabi dito, ang templo ng dakilang Diyos ay muling itinatayo sa pamamagitan ng malaking tapyas ng bato at mga pader naman ito ay pinapatibay sa pamamagitan ng mga troso. Ito po, taong ito ay nagsusumbong sa hari. Pero maging yung nagsusumbong, ano yung description siya? Templo ng dakilang Diyos.
Di ba, pag magsusumbong ka, dapat yung medyo sisiraan mo eh. Pero yung nagsusumbong, ang sabi at templo ng dakilang Diyos, ano po yung pinapaalala sa atin dito? Tatandaan po natin, respetuhin po natin yung lugar na ito. This is the temple of God. Dapat, yung nakaraan may nakita ako dito, may naglagay ng sa bintana, sino kaya yon? Hindi ko na nireview yung CCTV. Merong naglagay na sesto. Di ko kilala kung sino yun. Yun po yung mga maliliit lamang. Maliliit lang yun, pero respeto kasi yun eh. Kahit sa bahay nyo, di ba may bisita kayo? Di ba yung mga bisita, usually, kami na maghuhugas. Sabi ng bisita, pero sabihin ng host ng bahay, sige, iwan mo na lang dyan. Yung iba naman, iiwanan na lang. Sa mga may-ari ng bahay, ano yung gusto nyong, sinong gusto nyong papasukin sa bahay? Kabagamat ayaw nyong paghugasin ng plato, yung nagkukusang maghugas, yung nag-aalok, maghuhugas kami, o yung iiwanan na lang basta? Yung nagkukusa, di ba? Bagamat kayo naghuhugas ng plato. Pero maganda kasi ang sarap kasi ng feeling na, wow, nagmamalasakit siya. Kasi alam niyo po, sa ating tradisyon, mga pag-uugali ng Pilipino, kawalan ho ng respeto yung iiwanan mo na lang yung mga dyan, kapag pinagkainan mo, hindi ka naman anak eh. Bisita ka eh. Di ba? Pag mga anak, pwede yung magkalat eh. Pwede yung So, ganun din po, hindi ho natin pag-aari ito, templo ito ng Diyos. Yung simpleng bagay na yon, na pagkakalat, pagpapakita yon ng reverence. Ano yung reverence? Mataas na paggalang sa Diyos. Huwag yun na ho kaming isipin. Ay, makagalit si pastor. Huwag yun na ho kaming isipin. Isipin na lang ho natin si Lord. Kasi siya po dun nagre-reflect po yung maliit na bagay na yon, kung gaano natin nire-respeto, ginagalang ang ating dakilang Diyos. Ito ho na nagsusumbong sa hari. Ang sabi niya, templo ng dakilang Diyos. At ito pa yung sumbong niya, masigasig po ang kanilang pagtatrabaho at malaking bahagi na ang kanilang nagagawa. Dapat magkaroon tayo ng ganong kasigasigan ng pagmamahal sa templo ng Panginoong Diyos. Nais ho ng Lord na ang bahay-sambahan ay maayos, malinis, at ginagalang. Di ba? Kaya nga tignan po natin yung mamaya na natin basahin yan. Mapapansin po natin yung mga nasa loob ng templo nung unang panahon, nung ginagawa ito. Halimbawa po yung kaban ng tipan. Tignan natin yung mga materyales niya. Sabi dito, balutin ninyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas. Tapos dito naman sa templo ng Diyos, yung templo mismo na pinagawa ni Solomon, binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at mga dingding ng templo. Pinaukitan pa niya ang mga dingding ng mga larawan ng kerubin. So just imagine this place. Diba? Parang yung lahat ng hamba na yan, lahat ng mga po, yung Old Testament, hindi ho natin ililiteral yun. Kasi para sa mga Israelita yun eh. Kailangan ho nating tignan, una-una, ano yung prinsipyo o principle na itinuturo ng Diyos. Pag sinabi yung principle, totoo noon, totoo hanggang ngayon. So, ganun po, ano po yung prinsipyo or character? Pangalawa po, ano yung character ng Diyos na pinapakita sa atin dito? Bakit ho ginto? Hindi lang ho ito basta dahil ang Diyos maluho, aanin niya ang ginto? Tatandaan ho natin, nung si Lord Jesus Christ, nung pinanganak siya, di ba? 2 years old na siya noon. Actually, di siya bagong panganak, 2 years old na eh. Ano yung isa sa mga binigay doon? Ginto. Yun po, ibig sabihin, pag sinabing ginto, espesyal. Mataas na halaga. Regalo sa isang hari. Nung nakaraan, nung mga nakabalita, si Donald Trump pumunta sa Saudi Arabia. Parang hari ang turing sa kanya. Grabe yung pag-welcome sa kanya. Ano po yung prinsipyo o karakter ng Diyos na ipinapakita sa atin dito? Ibigay natin yung best para sa Panginoong Diyos. Kaya may ginto yan, hindi lang para maging magarbo. Yung tinuturo sa atin na applicable sa atin ngayon, ibigay natin yung nararapat sa Panginoong Diyos. Bakit? Sabi dito, sa naunang chapter nito, malaki, babasahin natin, 1, 2, 3, go! Yun. Mas malaki
Ang templong ipinatatayo ko, pag sinabing malaki, hindi lang ho ito tinutukoy yung area, kundi yung gawaan, napaka mamahal po, materials. Ano ba tawag doon? Materials puentes ba tawag doon? Yung matitindi, magaganda yung mga nasa loob niyan. Diba? Yung sa Pasig nga ginagawa ngayon, 9 billion pesos. Napakaganda nung kanilang munisipyo na gagawin. Ganon dito sa templo ng Panginoong Diyos. Bakit? Ano yung dahilan nila? Bakit kailangan natin ibigay yung best? Dakila ang aming Diyos. At ang ating Diyos po ay dakila. Kung kinikilala po natin na dakila ang ating Diyos, kung kinikilala natin na nararapat na ibigay ang kanyang best, kailangan ibigay din ho natin yung best natin, yung buhay natin. Di ba, bagamat may mga lugar na talagang, lalong-lalo na, may mga classmate ako sa mga liblib na lugar, sa puno sila, nagsisimula eh. Ang importante meron. Pero kung may kakayahan naman tayo, na improve pa yung lugar natin, gawin natin. Hindi lang ho para maging komportable tayo. Kasi, yung thinking, yung malalim na dahilan, Lord, nais naming ibigay yung best para sa iyo. Bagamat ikaw ay hindi ka naman nag-CCR, di ba? Hindi naman CCR si Lord eh. Pero isipin mo yung nagre-reflect kasi sa atin kung gaano natin pinapahalagahan ang ating Panginoong Diyos. Nagre-reflect yun. So kailangan ituring natin ito, worship place. Pag sinabing worship place, sino yung minimit natin dito? Sino yung pinupuntahan natin dito? Si Lord. So kailangan ibigay natin yung best natin. Panatilihin nating malinis ang ating lugar, panatilihin natin na matapos ang mga natenggang mga proyekto, kasi this is for the Lord. Kagaya ng sabi natin kanina, kailangan ibigay natin ang nararapat at pinakamainam para sa Diyos. Maging sa kanyang templo o bahay-sambahan. At pangalawa po, 1, 2, 3, go! Yun. Ito po yung magandang bagay dito. Inaayos mo na yung lugar, hindi ka lang ikaw yung napagpala, meron pang bonus. Sabi ho dito, ibibigay naman ng Diyos ang pagpapala sa atin dahil sa pagpapahalaga natin sa kanyang templo. Saan ba nagsisimula yung pagpapahalaga na yon? Sa pagmamahal. Tatandaan ho natin, kung ikaw wala kang pagmamahal sa isang tao, wala kang pagpapahalaga dyan. Meron ba mga kolektor dito? Yung mga mahilig sa mga antique? Mga wala, no? Kasi minsan nanonood ako ng yung kay Boss Toyo, pati kay sino ba isa? Yung si Dekada TV. Yung mga lumang dyaryo, 1900s. Nabibenta nila ng libo-libo. Nung nakaraan, si Juan Luna yata, si Emilio Aguinaldo, yung nabibenta nila yun, baka meron kayo, pwede nyo ibenta yun. Papel lang naman yan eh. Pero sa kanila, merong halaga. Bakit? Kasi unang-una nagpapahalaga sila sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ikaw, kahit may pera ka, bibilin mo ba yun? Sa'yo walang value yun. Pero sa ibang tao,
na nakakaintindi nun, or mahalaga sa kanila yon, mahal nila yung kasaysayan, bibilhin nila yon. Yung kahit na yung papel lang yan na merong pirma ni Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, merong mga bumibili na ganyan. 'Di ba? Yung mga lumang barya na 1800s, na ibebenta pa po yan. Baka meron kayo, mga nabuhay nung unang panahon. Meron ba? Yung mga ganun. So, ano po yung point natin dito? Yung isang simpleng bagay, kapag pinahalagahan mo yan, may presyo. Nagkakaroon ng presyo. Ewan ko kung merong nakakabasa sa inyo sa Facebook, yung patungkol sa kotse, yung kotseng bulok na luma. 'Di ba yung mga sabihin na natin mga 1900s na sasakyan. Pag binenta mo yan sa marketplace, walang presyo yan. Pero pag binenta mo sa junk shop yan, mababa presyo yan. Pero pag binenta mo sa isang kolektor yan, na kahit pasira yan, aayusin lang nila, malaki halaga niyan. Yung mga mahilig sa mga classic na sasakyan, yung pagpapahalaga is napakahalaga po. Yung po yung nagre-reflect po yan, lumalabas yung pagmamahal natin. Pag mahal mo yung isang bagay, yung isang tao, at ganun din, kung mahal natin ang Panginoong Diyos, papahalagahan natin ang kanyang pag-aari. At itong church na ito, yung worship place, kailangan pahalagahan natin. Kasi meron hong pagpapala. Basahin ko po muli sa Ezra chapter 5 verse 1. Bagamat nabasa na natin ito nakaraan. Nang panahong iyon, ang mga propetang sina Hagay at Zacarias na anak ni Ido ay nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos at ng Israel tungkol sa mga Hudyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito yung mga propeta noong unang panahon. Nagpahayag ang Diyos pagkatapos nilang bumalik doon sa Jerusalem. Nang narinig sila ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ni Josue na anak ni Josadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. Ano kaya yung sinabi? Ano kaya yung kapahayagan ng mga propeta? Makikita po natin yon sa Hagay. Sabi dito, may tanong si Lord. Tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maaayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Kung babasahin nyo to, ano kaya yung emosyon ng Diyos dito? Natutuwa ba siya? Negatibo ba? Positive yung damdamin ng Diyos? Again, yung prinsipyo po, yung tinitingnan natin dito. Kasi mensahe ito para sa mga Jews nung panahon na ito. Pero merong prinsipyo na itinuturo sa atin. Ano yon? Na ang Lord, gusto niya, pahalagahan natin yung mga bagay na para sa Kanya. Itinuturing natin, this is a worship place, pahalagahan natin. This is for God, pahalagahan natin. Tapusin natin yung mga dapat tapusin. Gawin natin yung mga dapat gawin. I-renovate natin yung mga dapat i-renovate. Kasi gusto ng Lord yung lugar niya well represented. Pag pumasok dito, di ba dati, naalala ko nun, basta meron kami nakausap nung unang panahon Church ba yan? Di ko alam kung ano magiging reaction ko Church po yan. Gusto ko lang sabihin yung church naman po yung mga tao Di ba? Yun naman po yun. Hindi ko pa ba alam yun? Pero hindi ko natin gawing dahilan yun. Di ba? So kailangan, effort naman tayo kung may kakayahan tayo at sa tulong ng Panginoong Diyos, kaya natin gawin. Improve natin yung lugar natin. Tingnan natin, sabi natin kanina may pagpapala kapag pinapahalagahan natin ang para sa Panginoon. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Ano kaya yung mga nangyayari? Yan, sabi dito, marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. So nakikita natin, pala tayo hindi nagpapahalaga sa Panginoon, or tikom ang kamay natin, may epekto pala yun. Marami kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. Tayo yung nagiging dahilan bakit ang Lord pinipigilan niya bumagsak yung pagpapala sa atin. Sabi pa dito sa karugtong, may mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayo, so yung mga wine po ito, yung mga grapes, nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniganaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Ano po yung pinapakita ng Panginoong Diyos dito?
Yung blessing ng Lord, tayo mismo nagiging dahilan para pigilin niya yung buhos na pagpapala. Naalala natin, naikwento na natin before. Di ba yung sinabi nga nung nagme-meeting kami, sabi ni Nanay Christy, kung hindi pa tayo kikilos, walang mangyayari. At may mga nagsabi pa sa church council nun, hindi bubuhos yung blessing pag hindi tayo kumilos. Kasi laki-laki ng budget, mamaya makikita natin, ipe-present natin. Pero bakit meron tayong worship place ngayon? Kahit kulang yung budget, doon natin makikita na totoo tong verse na ito. Gumawa ka, kumilos ka, tapusin mo para sa Panginoon. Yung kakulangan mo, ipagpapatuloy ng Lord. Lagi nating sinasabi tuwing tithes and offerings natin, minsan ang hirap magbigay Kasi meron hong faith factor dito. Kasi pag nagbibigay ka, hindi ka po nagbibigay para sa tao, para sa Panginoon. Doon mo tutuon, Lord, kapos ako ngayon pero magbibigay ako. Dahil naniniwala tayo, God will provide all our needs. Hindi. At maganda, kung may bonus, pati yung mga wants natin, Pero, syempre, yun muna priority, yung mga needs. Yun ang pangako ng Panginoong Diyos. Tapos sabi pa rito, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Sabi dito, sa karugtong, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Tapos sabi, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa templo upang sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Bakit natin pinapaganda? Para sa karangalan ng Diyos. Yun po yung point natin. Kaya dati, nakorek ko ako dati mga mega churches, wala naman sa pagandahan ng church yun Hindi, para sa karangalan ng Diyos, naniniwala tayo, God is our provider. Tapos, pinapabayaan natin yung lugar niya. Parang baliktad, May magtatanong sa'yo, bakit hindi pa natatapos? Wala ho kaming pera kung mamiloso po yan, kaya sabihin natin, hindi naniniwala sa Diyos. Akala ko ba, Diyos nyo, provider. Ba't hindi nyo matapos-tapos yung nasa harapan na yan? Diba? Bakit? Ang problema, tayo po mismo ang problema. Wala hong problema ang Panginoong Diyos. Para sa karangalan ng Panginoong Diyos, yung itatapusin natin sa harap, diyan pa lang ipapakilala natin sino si Lord. Sino si Lord? Jesus, sovereign, overcoming shepherd. Diyan ilalagay yung logo na nagpapakilala kung sino po si Jesus sa atin. Ngayon, dahil yung harapan na yon, nabubulok na, kinakalawang na, nakakapagbigay ba ng karangalan sa Diyos? Yun na ipapakilala ba natin ang ating Panginoong Diyos? Kahapon, nung nagmi-meeting kami sa patungkol sa address, paano natin iimbitahan yung mga pupuntahan natin? Sabihin na natin, 305. Malaking bahay na puti. Tapos meron 305 doon, meron nakalagay doon, JSOS, Christian Church. Kung meron ka ng logo doon na malaki ganyan, diba? May nakakasulat doon, Jesus, Sovereign, Overcoming Shepherd, Christian Church. Proud na proud ka pa, diba? Hindi yung bahay na puti, na triangle. Paano nyo i-describe yun? Na merong bakal na parang kinakalawang na parang akyatan yata, mountain climbing, wall climbing. Nakakapagbigay ba ng karangalan nyo sa Panginoong Diyos? So, the purpose po, bakit daw natin pinapaganda to, hindi lamang ho para maging komportable tayo. Magbigay ho ng karangalan sa Panginoong Diyos. At pag tayo po ay hindi nakapagbibigay ng karangalan sa Panginoong Diyos, hindi po siya natutuwa. Sabi ko hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. At katulad po ng panahon na ito, na ikwento na natin before, kaya meron ho tayo isang kapatid, 3 beses siya na naginip. Kasi ilang buwan natin pinabayaan yung lugar na ito. Kaya ano yung magiging application natin dito? Mamaya may mga ikikwento pa ako sa inyo na mga talagang miracles ho ng Lord. Talagang confirmation na kailangan ho nating gumawa. Pero tingnan mo natin yung application natin. Yan. Ano yung dapat nating gawin? 1, 2, 3, go! Yan. Kailangan ho nating ipagpatuloy. Ano po yung mga ipagpapatuloy? Mamaya ho, mga ilang minuto, may tatawagin ho tayong special guest. Special guest, Yan, sabi ho dito sa verse Ezra 6:7, hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng mga pinuno ng mga Hudyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Sino po yung governor nito? Si Zerubbabel. 'Di ba?
Tapos, ang sabi ng hari ng Persya, ipagpatuloy niyo yan. At ano po yung pinapakita sa atin dito? Kailangan kung sa bahay-sambahan ng Panginoon, tatapusin ho natin. Huwag ho nating ibibitin. Huwag ho tayong parang gobyerno. Diba? Yung mag-aayos ka ng kalsada, wawasakin mo, pap. Sino ba nakapag-drive? Minsan nag-drive ako sa dati, sa floodway. Ilang buwan, 3 buwan ata eh. Ang hirap naman magmotor dito. Ang daming butas. Yung mga nagda-drive sa floodway, di ba? 3 buwan. Magbubutas ka ng kalsada, sana kinabukasan, gawin mo na yan. Huwag tayong ganoon na parang yung proyekto ng, di ba, ilang buwan. Di ba, meron sa may Bicol ba yun? Gumawa ng kalsada, dead end eh. Ang tagal na tapos ah. Yung dead end yung dulo, hindi ka makarating sa kabila, panay na. So kailangan ho tapusin natin. At lalong-lalo na para ho sa Panginoong Diyos ito, para sa kanyang karangalan. So ipagpatuloy natin. Tapos, ito po, kailangan pa natin gawin. Application, 1, 2, 3, go! Yan, pagtutulungan ho natin. Walang iba hong gagawa nito, kundi tayo-tayo lang. Sabi nga ni Brother Joseph, napakaganda ho ng kanilang prinsipyo eh. Langin mo, kundi ikaw mismo. Nagpe-pray ka ng trabaho, mag-apply ka. Huwag ka katulad ni Juan Tamad. Gusto mo nang mangga, hihiga ka. Gagano, mauntog ka pa. Mamaya may buko pa pala doon sa yung mamaya buko yung malaglag eh. Gusto mong maging malakas. Pangangatawan mo, kumain ka ng masustansya, mag-ehersisyo ka. Gusto mong ba? Nakaraan, nagpapalit na ako ng tiyan eh. Gusto mong palit ng tiyan, mag-exercise ka. Meron ba nagpapalit dito? Kasi ako, nagpapalit ako eh, medyo lumalaki na. So, may mga bagay na gusto mong gawin, pinagpipray mo sa Panginoon, ikaw po muna ang unang-unang kasagutan dyan. Ikaw ang unang-unang gagamitin ng Panginoong Diyos para yung panalangin mo na yan ay masagot. Gusto mong mag-grow sa pananampalataya sa Panginoon, automatic ba yun? Dati may nakausap ako eh. Buti pa sila, parang ang lago-lago nila sa pananampalataya. Alam mo, kayo rin po yung kasagutan dyan. Magbasa ka ng Bible. Hindi naman kasi pwedeng ako magbabasa ng Bible tapos ikaw yung matututo. Meron bang gano'n? Yung naipapasa, yung fusion, di ba? Yung para sa Dragon Ball. Di ba? Nagkakaroon ng fusion. So, ikaw po, ang lahat ng gastos dito ay kunin ninyo sa kabangyaman ng kaharian mula sa mga buwis na kanluran ng Euphrates, dapat na bayaran agad ng gusto ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawain. Yung mga nagrereklamo, yung kausap dito eh. Sabi ng hari, tumulong kayo. Tulungan nyo sila. Yung binasa natin kanina, mga reklamador, di ba? Minsan may nagre-reklamong kapitbahay eh. Yung kapitbahay namin, maingay, yung kapitbahay namin church, gito, ganyan. Tapos ending, yung hari, yung gobyerno, tulungan nyo sila. At dito wala tayong maaasahang ganun. Tayo po yung magiging kasagutan dito. Kailangan pagtulungan natin. Paano tayo makakatulong? 3 pipo, 3 piece. Kung meron 4 piece, 3 lang muna sa atin para mas madali. Ito po, paano ako makakatulong? Unang-una po, prayer. So, kailangan hindi po pwedeng alisin ng element of prayer. At pangalawa po yung plea. Ano ba yung plea? Pakiusap. May mga solicitation letters tayo. Diba? Mamaya i-present sa atin yan. Pangalawa po yung mga pledges natin. At para sa mga detalye na ito, tatawagin po natin ang ating, sabi ko na, very special person. Yan. Si Pastor Romel po. Tawagin natin para sa mga ipe-present po niya patungkol po dito. Sige, gusto niyo pumalakpak? Chinito. Good morning mga kapamuso. It's nice to be back. Yan, tulad nga po nung nisabi nating pastor, maraming salamat sa Lord dahil ang Lord mismo ang gumagawa ng paraan para tayo po ay magising. Siguro po ang kumakatawan doon ang Ezra Committee dahil nga medyo natenga po tayo.
Siguro dahil nagka-aircon kasi tayo, medyo nalamigan yung mga utak namin. Kaya hindi na gumalaw. At humingi po ako ng tawad on behalf po ng committee kasi nung commemoration first Sunday, medyo kulang po yung datos na, kasi nireview ko po yung service natin nung first Sunday. Humingi kami ng tawad kasi dapat maging transparent po tayo, lalo't pera po yung pinagkatiwala ng Lord sa Ezra Committee. Kaya andito po yung lingkod para mag-report po. Paano ba yung naging takbo nung ating gawa permit at marami pa pong iba. So gusto ko pong ilatag yung financial reports natin ng Ezra Phase 1 and 2. Yan, fundraising Phase 1. So sabi ko nga po, kasama po dyan yung last quarter ng 2023 hanggang kalahatian po ng 2024. Ang initial church budget po talaga natin ng mga panahong yun is 1.6. Yan, kaya medyo hesitant po talaga si Kuya Boy na magpasimula kasi nga parang liit, parang walang mapupuntahan. Pero salamat sa Lord dahil naglabas din po ang church natin ng 400,000 mula po sa General Fund. At yung consolidated po ng mga pledges po natin in sponsorship, 270,000 plus. Kasama na po dyan yung si Sister Ana Organte na nag-donate or nag-pledge po ng mga pintuan at mga bintana na nagkakalaw na sa 100,000 plus po yan eh. All in all, ang pondo po natin prior sa construction ay 2.346,846.61. Yan po yung cash po natin during the construction. I-general ko na lang po, no? Hindi ko na po i-detail po yung expenses natin. Bagamat, na-audit naman po yan ng ating mga external auditor, na-check po yung mga resibo natin. So, okay naman po lahat yan. So, out of 2.3, ang naging gastos po natin lahat-lahat para maipatayo po natin itong church building ay 1 million, ay, ano ba? Wait lang, hindi marunong. Meron po tayo natirang 460,133.19 as of June 2024. So, dyan po nagtatapos yung ating phase 1. Yan po yung magiging carry-over balance po natin para naman po sa fund. Ito, balikan po natin yung itsura ng church natin kung nami-miss po natin. Yan po yung, di ba, sabi nga ni Pastor Mukaban Church, di ba? Parang normal na bahay lang eh. Ayan. Pero ito na po siya ngayon. Tadan! Ayan, salamat po sa Panginoon. Yan po yung cladding po ba, Pastor, yung tinatawag natin. Pero mamaya may kwento pa po yan. Yan, ito na po. Ayan. Natatanda niya po ba yung mga eksenang yan na unang worship natin noong May 2024? Sa kalagitnaan ng mga lubak-lubak na flooring? Yan, yan po yung itsura. Ayan. At kino-comment ko po yung sinabi ni Pastor Nat about sa dalawang posting yan. Kasi totoo po yun, na nagmi-meeting po talaga kami, parang abala. Kasi mas maganda sana kung walang postage yan para diretso lang ang tingin. Pero maganda po yung pinoint ni Pastor Nal, magandang alaala yan. Na tuwing makikita natin yung posting yan, palatandaan ng Lord yan na binilas niya tayo. Na binilas niya tayo financially para may patayo natin itong church building na ito. Ayan, salamat po sa Panginoon. Ito po yung lumang pader natin yan, habang tinitibag po siya ng mga panahong yan. Ayan, dyan po nagtatapos yung ating Ezra Phase 1. At dahil meron po tayong 460,000 na balance transfer po mula po sa ating Phase 1, nagpatuloy po muli ang ating fundraising mula naman po July 2024 hanggang December. At mula po sa mga pledges and sponsorship po natin, tayo nakakuha ng around 46,555. At meron pa tayong pondong 506,688.19. Ang cover naman po ang expenses naman po natin ay 448,434.05. At ang ending balance po natin as of December last year ay 58,254.14. Ano po ba ang covered ng 448,000? Andyan na po yung aircon, andyan na po yung pagpapasara nung ating, yung closure dyan. Kasama rin po dyan yung railings ng ating media team. Kasama po yan sa 440. At kasama na rin po itong nasa harapan po natin na pansamantalang design ng ating stage. So, salamat po sa Panginoon doon. Ayan, balikan po muli natin yung harapan ng ating church. Ayan, na ngayon makulay na po siya. Ayan, andyan pa yung mahiwagang troso. Ayan. Ayan. So ngayon po, balik na po tayo sa 58,000 na remaining balance po natin. Yan po yung running balance po natin ngayon as of December last year. At yung total pledges po na na-collected, nagpapasalamat po
ang Ezra Committee sa Panginoon, sa mga kapamuso pa rin po natin, na bagamat wala po tayong formal na panawagan para sa pagbibigay para sa ating Ezra A, nagpapatuloy po. Salamat po sa inyong mga buhay. So nakalikom po tayo ng 14,550 as of last week po yan. At kaya meron po tayong available funds na 72,804.14. So saan naabot ang 74,000 mo? Pero wait, there's more. Meron po tayo isang kapamuso na hinipo ng Panginoon. At ang feedback po sa akin na kwento, nung pinag-uusapan po ito sa meeting, nung present po ni Brother Boy, yung ating mga projects, basta yung lahat ng projects natin, kinahaponan po nung linggo, nung first week, Pastor, tama no? Tumawag po sa ating pastor at sinabi niya, sige, mag-pledge ako ng bahala doon para sa cladding natin. Yung sa magiging design po natin sa Stay Salat. Palakpakan po natin yung kapamuso na yon. Salamat po sa pagpapagamit niya sa Panginoon. Malay nyo, katabi nyo pala, no? Tingnan nyo, baka katabi nyo pala. Kung ano lang, low-key lang, low-key. Yan. Malay nyo, si Van pala yun, no? Low-key lang eh. Yan. So, all in all po, meron po tayo 122,804.14. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil kumilos po ang Lord. Nung oras na pinresent po yun sa mga kapamuso yung mga hamon ng pagpapagawa. At maidagdag ko lang po, no, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi yung gumagawa po sa atin si Kuya Junior, nung nagmi-meeting po ang Ezra nung May 10, ang unang tanong, siguro may pera naman tayo eh, ang tanong sinong gagawa. Si Kuya Junior po kasi meron po siyang existing project sa bandang Manila, stay in po siya doon. Nagpapasalamat po kasi sa Panginoon nung kinontak po siya ni Kuya Boy, walang kaabog-abog, umuo po siya na maggawa, pumuli para sa ating church. Kaya nga po last Tuesday, after po nung election, kung sa mga nag-CR na po ba ang lahat? Napansin niyo po ba yung hagdan natin sa CR? Ay, joke lang yun pa pala. Ginagawa po kasi yung, ongoing po ngayon yung pagpapagawa ng hagdan natin sa parsonage. Bali, nag-estimate cost po siya ng 16,000. Ito po yung mga image. Yan pala yung gawaan po natin. Ayan. Kaya medyo liliit na po yung hagdan pataas po ng parsonage. Pero may purpose po yan. May kita po natin. So, yan po yung ongoing project po natin, yung hagdan. Dahil after po nung matapyas or mapagawa na po yung hagdan, sa biyaya po ng Panginoon, sa provision niya at sa tulong ng bawat kapamuso, yung ating CR po papagandahin po natin. Yan po yung ini-envision na magiging itsura. At ang estimated cost po niya ay 80,000 pesos. Tuloy lang po natin. So, magiging dalawa na po ating CR ng babae kasi yun po yung madalas nagiging blockbuster. Na kala ko may ayuda nagbibigayan. Dahil pumipili. Kaya medyo lalawakan po na. Kaya ang mangyari po kasi, since luluwag na po yung hagdan, iusog po natin yung CR ng babae. Malay may pabatag pabigla dyan, di ba? Yan po yung female CR. May cubicle na po kayo. Ayan. Papagandahin sana. Tsaka yung CR ng lahat, pagagandahin na rin yan. Wala na kami sa ilalim ng lupa. Kasi ang baba eh. At isa pa po sa ipapagawa po natin, bagamat 1 year ago na po itong church natin, pero nung sinilip po natin yung bubong, ayan, may mga banta na po siya ng kalawang. So magkakaroon po tayo ng mga preventive maintenance na gagawin para hindi po siya kumalat, lumaki. Tsaka ang hirap po kasi kapag nagkatulo ulit yung bubong natin. Natandaan niyo po naman church natin, pag umuulan, bumabagyo, hanggang loob tumutulo. Nababasa yung major room, nababasa yung electric fan, bumabaha, hindi man literal pero basang-basa ho tayo. Isa pa po yun sa project po natin. Next din po natin yan, pag re-repaint niya, medyo kinakalawang na po talaga. Pero ang titirahin lang po natin dyan yung may kalawang lang, hindi naman po kabuuan. So yung ispat-ispat lang po ang gagawin natin. Wala pa po tayong estimated cost, to follow po yun. Ito po yung sinasabi ko, yung salamat sa kapamuso po natin na hinipo ng Lord. Kasi ang request nga po niya, yung pledge na yun ay para lang po talaga dyan. So igagrant po natin yung request ng ating donor na dito lang gagamitin yung 50,000 na pinledge niya. So sa biyaya ng Lord, hanapin na po tayo ng gagawa. At kag may concrete plan na po, ipapagaw na po natin. So pag-uusapan na po ng Ezra kung kailan siya papasimulan. So yan po yung magiging itsura, God willing, sabi nga ni Pastor Nald, mas madali nang ituro ang church. Hanapin lang ang malaking logo ng JSOS CC. Ayan. Hindi hanapin yung 305 tsaka yung JSOS. Ayan. O ayan. So, sa biyaya ng Lord, tignan natin kung gaano kabilis magta-transform yung harap natin from this to this. Ayan.
Ito po yung mga immediate assignments or project po ng ating church. Yan. Palitan po yung mga ilang ilaw sa sanctuary kasi minsan para tayong nasa disco, nag-andap-andap. Yan, maglalagay din po tayo ng solar powered LED light sa labas. Yan, syempre galing sa ng araw para pag madilim, ganyan. Yan, pero kahapon po tapos na. Naselyuhan na po yung bintana ng kids room. Kasi lumalabas po kasi yung lamig ng aircon ng kids room. Kasi pag ganun daw po pala, mas lalong nahihirapan yung unit para palamigin yung loob. So, salamat po sa ating kids ministry. Ayusin na lang po yan, lilinisin na lang ng konti. May papalitadahan pa po, ayan. At maglalagay din po tayo ng ilaw dito sa mezzanine sa storage room kasi medyo madilim po ata, no? Nagkakaumpog-umpugan po yung mga gamit nila. So, estimated cost, to follow po ulit natin yan. Naglalatag lang po tayo ng mga gagawin po natin, no? At yung mga other pending pa po natin, may mga price po yung iba, yung outdoor tiles po natin, dyan sa may garahe, yung sa may rampahan. So, estimate po, joke lang, dito pala sa gilid yun, dito. Tsaka sa harapan po natin. Tsaka yung ramp garage, yan. Parsonage roofing, mezzanine handrail, ito po. Sa biyaya ng Lord, haharangan din po natin to kasi parang gusto po atang lumipat ng media rito. Kasi sa biyaya ng Lord, padamihin po tayo. Yung ibang kapamuso, doon na po sa taas. Siyempre, siguro po, by that time, baka may aircon na rin tayo na kasi medyo mainit po talaga sa taas. Yan po, no? So, sana nakikita nyo po, no? Medyo mabilis lang po ako magpindot. At ito po yung ating bigger project. May purpose po talaga yung dalawang posting yan. Sa biyaya po ng Lord, titignan po natin kung paano. Magkaroon po tayo ng mezzanine third floor. Under po siya ng extensive planning, prayers, and fasting. So hindi po natin alam paano kikilos ang Lord. Paano magkakaroon ng third floor dito sa dalawang posting yan. Kasi syempre marami tayong i-consider kung ito bang poste talagang pang third floor, tignan po natin. Siyempre yung budget, yung materials, saan papwesto ang media, kapag halimbawang ginawa yun. So, long-term plan po, ang mezzanine third floor po natin. Yung mga nauna, kung may budget na, edi go na po tayo. Kaya nga, mga kapuso, alam nyo na, fundraising na. Mapapa-extra campaign na ho tayo. Ito po yung simula ng launching po natin ng fundraising phase 3. Ayan. Medyo malit lang po pero pinakasama rin na lang po natin yan. Initial estimate po nung may mga amount na po is 181,700. So meron tayong 122. Alisin natin yung 50 kasi sa cladding po, sa outclad, sa labas po yun. So meron lang tayong around 72,000. So yan po yung bubunuin natin ng sama-sama actually sa tulong po ng Panginoon. Yun nga po, sa pamagitan po ng solicitation for sponsorship, pwede niyo po akong kontakin or si Pastora dyan para sa mga, kung meron kayong mga kaibigan, kakilala, na sa tingin nyo pwedeng malapitan, yan, lapit lang po kayo sa amin. At syempre, sabi nga ni Pastor Nat ulit, tayo po muna ang unang maging bahagi ng katugunan ng pledges nito. Hanggat maaari, tayo munang kumilos. Then let's see kung paano kikilos ang Lord. Kung paano kumilos ang Lord kay Sister Ana Argante na pumunta lang ng birthday niya at gusto niyang i-treat ang church. Nagbigay siya ng ganung amount para mayroon tayong maayos sa bintana at mga pintuan. At yung pledging form po ay pamimigay na po ba, Pastora Jehan? Ayan, ito pala. Yung pamimigay po ni Brother Chan at ni Ate Angel. Yan. Nakasulat. Pengen ko isa, pasuyo lang para meron akong reference. Thank you. Thank you. So, nandyan po. Pwede nyo pong ilalagay nyo, ihulog po natin yan during offering time na lang po. Tapos iipunin na lang po namin yung mga papel. So, may pangalan po. Parang tulad po ng dati, nung ginawa po natin noong 2023 at nung nung kalahatian ng 2024. So, nasa sa ating mga kamay na po ang unang sagot. At tignan po natin kung paano ang Lord ay tutulungan tayo. Kung paano magiging totoo yung mga pinag-usapan po natin, yung mga gagawin pa sa ating church. Sabi nga, pagtulungan po natin, ipagpatuloy po natin ang ating mga ipagagawin pa sa ating church. Hindi lang po para sa comfort po ng bawat isa, no? Kasi para sa karangalan po ng ating Panginoon. At sa biyaya po ng Lord, tuwing every third Sunday of the month, magkakaroon po tayo ng monthly or bi-monthly, depende po, ng updates para nalalaman din po natin kung nasa na ho ba tayo sa ating ongoing projects. Ayan. Balikan ko lang po yung form natin kung meron na po ang lahat. Nakalagay po dyan yung inyong pagtatalaga, ang inyong pangalan. Ayan. Pwede pong weekly,
pwedeng monthly, pwedeng one-time pledge lang, or pwedeng pag able lang po financially, ganyan, wala pong problema. Higit sa lahat, syempre, kailangan po natin ng prayer ng bawat isa. Yun po yung pinaka-best na magiging offer po natin sa ating pledging. Ayan. So, with that, ibinabalik ko na po kay Pastor Nat. So, habang nagpapatuloy po ang ating gawain, manalangin ho tayo kung ano ba yung magiging bahagi natin sa ating Ezra Campaign Phase 3. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, bro. So, yun po yung So, salamat po sa Panginoon. Kaya naririto tayo. Nasubukan na natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos eh. Muli nating subukan ang Panginoong Diyos. No, may dalawang klase ng testing of God sa Bible. Yung una yung yung masamang testing. 'Di ba? Sabi, do not put the Lord to the test. 'Di ba? Yung sagot ni Lord Jesus Christ nung sinasabi ni Satan, ihulog mo yung sarili mo diyan sa bangin. Sabi, wag mong subukan ng Diyos. Pero meron pangalawang klase ng magandang testing. Pagsubok. Yung sabi ni Lord sa Malaki chapter 3 verse 10, 'di ba? Ihulog nyo yung inyong tithes and offering sa Panginoon, subukan mo ako, sabi ng Lord. At tayo po, subok na po natin ng Panginoong Diyos. So pagka-ready na po, mamaya tatawagin natin yung band. So, pero habang wala pa, tayo, again, ikwento na po kanina, no? So, May 4, May 4 yun, per Sunday natin. So, ikikwento ko lamang po yung sa 50K. Nanonood ako ng NBA nun eh. Denver Nuggets yata laban nun, tsaka OKC Thunders. 1:14 p.m. May tumawag. Sa isip-isip po, muna kasi minsan may ako eh, pag may tumatawag, medyo may ako eh. May trauma eh, no? Nung death threat ngayon nakaraan eh. Tapos, istorbo to, nanonood akong highlights Pagtingin ko, ay, ka-Church Meet pala, hindi pwede. Bakit kaya napatawag ito? Hindi ko po babanggitin, kasabi, wag ko po banggitin ang kanyang pangalan, nagagalang po natin yon. Tsaka maganda rin naman, baka mamaya utangan nyo eh. Joke lang po. Pero sabi niya kami lang ang nakakaalam. So, ganun talaga. Kasi ang purpose niya is to really to bless us. Diba? Talagang yung pananampalataya niya eh. So, kaya po, mamaya po isasabay po natin sa hulog. Hawak-hawak ko po yung 50K. Isama po na i-dedicate natin sa Panginoong Diyos. Ito po yun, 50. Binilang po natin, saktong-sakto. Diba? So, akala ko nga, 50 ba talaga? Kasi, hindi naman talaga hindi naman talaga sobrang yaman eh nung kasama natin eh. Pero siya ay nahipo ng Panginoon at siya ay nagpahipo at nagkaroon siya ng pananampalataya. Sige, nagbigay siya. Sabi ko 50 ba talaga o 1.5? Nagka-chat pa kami. 50 talaga, 5-0. 'Di ba? Kasi nagtanong pa nga ako, pati yung nakaraan, tinanong ko rin kahapon yata si Cherry Joy. Patungkol naman sa mga Ezra pledgers. Sino ba yung consistent sa atin? So, binanggit niya. So, hindi ko po maikwento eh kung sino. Pero, hindi ko po inaasahan yung binanggit na pangalan. Kasi kung kilala niyo po itong taong ito, wala naman silang trabaho talaga. Tapos, ang kanyang asawa ay inconsistent din naman yung trabaho. Hindi naman regular. Pero, sabi ni Cherry Joy, isa sila sa mga masipag na nagbibigay ng ating pledge. At hindi rin humayaman ito. Isang kahig, isang tuka din po ang kanilang buhay. Pero bakit kaya nilang magbigay? Because the Spirit of God, the Spirit of generosity, and the faith ay sumasa kanila. Tayo po na may kakayahan, kahit magkano po na pwede nating i-pledge. Kaya nga, ano yung pinag-uugatan nito? Pag-ibig. Di ba merong kanta nung unang panahon? My pledge of love cannot be broken. Pledge of love. Mga inabutan ba ng mga kabataan yon? Pag sinabing pledge, karugtong love. So tayo po, mga kapamuso, if you're ready, I invite everyone na tumayo, and then yung ating ushering, pwede hong umikot na. Pakasabay na po yung offering natin, yung ilaglag na po natin sa pagka tumutugtog na po yung ating band. Sige,
So pwede na po na ihulog natin yung ating, para sabay ho natin maipagpe-pray. Ito pong mga tangan-tangan natin na papel na ito ay simpleng-simple lang siya. Pero dinideklara po natin dito sa papel na ito ang ating pananampalataya and declaration that the Lord is our provider. Then once again, that the Lord will make His way. Gagawa siya ng paraan. Kikilos siya. Makita natin kanina, yung pledges, hindi pa natin nahiwalay yung pledges tsaka yung sponsorship. Pero kung titignan mo po dun, sa isang tao pa lang dun sa sponsorship, 130,000, hindi po natin ka-churchmate yun. Almost 50% na. Napakaliit lamang po. Kung titignan po natin, napakaliit lang ng mga pledges na pinagsama-sama natin. Yung pledges and sponsorship, kung mapapansin nyo, kung hindi nagkakamali, 240 or 270 yata nakalagay doon, yung mga sponsorship and pledges, pinagsama. Pero almost 50% doon, 50% lang tayo doon. Kasi yung iba doon, hindi natin ka-churchmate. Ano po yung pinapatunayan dito? Kumilos lang tayo. Yung mga kakulangan natin, si Lord na bahala. Dito po sa gagawin natin, again, relaunching, we are not just blessing this church, we are not just glorifying God, pinagpapala din natin yung sarili natin. Sabi dun sa Hagay kanina, di ba? Kaya pala hindi binubuhos ng Lord yung blessing sa inyo kasi pinabayaan nyo yung lugar niya. So ngayon po, we are inviting the ushering. Pwede na ho tayong mangolekta ng ating tithes and offering. Tuloy lang ating music habang umiikot po yung ating mga ushering. And let us pray, Lord God, hallelujah.